At dumating na nga yung filter na in-order ko sa Shopee. Sabay-sabay natin ikabit sa ating poultry farm. Bali yung pinaka-filter lang ang na-order ko kasi meron na ako nung casing. Isang filter lang muna ang gagamitin natin at susubukan natin kung mababawasan yung mga impurities at yung mga buhangin sa tubig natin. Kapag hindi kinaya, ma-order tayo ulit ng panibago para maging dalawa ang ating filtration. Pero sa tingin ko, itong isa na to ay okay na. So ito na yung ating bagong filter. So ito yung in-order natin sa Shopee na filter, nakalagay ay Coco Pure or Pure Coco. So sabi nila ang laman daw nito ay carbon o uling siguro galing sa baon ng nyog kung hindi ako nagkakamali, kasi ni-research ko din na ang laman daw nito ay parang carbonized siya. So we are hoping na sana mabawasan yung mga buhangin dito sa ating container. Kasi ngayon naglagay kami ngayon ng gamot o ng vitamins. So maghapon ipinapaubos namin yung mga vitamins na yan. So ang ginagamit tayong vitamins ay Vitamin Pro. So simula umaga at ngayon as of now alas 2 o alas 3 na ng hapon, yan pala yung nauubos nila. So baka mga hapon or mga alas 5 ay mabawasan pa yan para mas marami pa silang mainom. So ngayon nasa-set up na natin ang ating filter kasi kahapon o yung last na upload ko ay talagang malabo yung tubig niya. So andun yung ating drum, diyan natin ilalagay ang pinaka-filter niya. So ito dito sa loob, lagay natin yung gasket niya. So sana mabawasan yung mga dumi. Yan. Sana ay sakto siya. Sakto naman siya kasi ang size ng filter na to ay 20 inches. So ganyan na magiging itsura niyan. So andito yung in, dito yung out. So ilalagay natin ito doon sa pinakataas ng ating drum. Simula doon sa drum, papalabas dito. Sana matitirize siya at mabawasan yung mga impurities ng tubig. So makikita natin yung difference nung unang lagay natin at nung walang lagay ng filter. So ang nangyari, medyo maluwang siya at umaalog-alog siya sa loob, kaya kailangan naming baguhin yung dito niya, yung pinaka-gasket niya, kasi ayaw kung may kumakalog-kalog kasi dapat dito pumapasok yung tubig dyan. So kung may umaalog, ibig sabihin may gap siya, pwedeng lumabas lang din yung tubig dito sa gap niya, kaya dapat fit siya, wala dapat siyang alog-alog na ganyan. So kailangan namin siyang lagyan dito ng kahit na anong rubber like chanelas o ano ba man, magka-fabricate kami para mailagay yung gasket dito sa ibabaw. Pwede rin dito sa ibabaw nito at pwede rin dito sa ilalim. Yan. So gagayahin lang namin tong rubber na to o yung gasket na to. Ito yung magiging guide namin. Mula na naman dito sa farm. Kung natatandaan nyo, dinaanan kami ng 6 na bagyo dito at yung Christine yung pinakamalala kasi halos abot yung first layer ng aming cages. At yung sa luma kong poultry, sa lumang housing ay nadali yung first layer na cages, kaya nalagasan ako ng almost 120 heads na manok. At ngayon laging maulan, sana walang bagyo. Yung poultry ko ay nasa gilid ng ilog. Yan, kaya prone siya sa mga high tide na ganyan o sa mga baha. Kaya ang ginawa namin, talagang naka-elevate siya ng 4 feet
from the ground. Pero sa katunayan, mas mababa pa yan eh. Kasi sa iba, mataas yung kanilang poultry. More than 5 feet. Ito lang. Yan. Nalapat na namin siya dito. At least kumapal yung kanyang gasket. Yan. So sana maalis yung alog-alog niya. Ay guys. At dito, meron din siyang gasket. Bali siya yung o-ring niya. Minsan, kinakain ng grove. Kaya kailangan maging maingat para maiwasan na pumasok yung o-ring niya sa loob ng tray. Yan, so kailangan mo siyang iikot ng dahan-dahan. Yan, so wala na. Wala na yung alog. So kailangan na lang namin higpitan. Itong filter na to, matagal na to, 2 years na to ginamit namin. Meron din itong kulay blue na hindi siya transparent. So ang pinili ko ay yung transparent para syempre makikita mo kung ano ng status nung filter niya sa loob. Para kasi itong filter na to, itong kulay green, ay according sa manual niya, 9 months mo lang siya pwedeng gamitin. Pero depende yan sa quality ng tubig. Kapag ka syempre sobrang dumi ng tubig, madalas mo siyang papalitan. Mura lang yan. Nasa Shopee ko lang din yan nabili. Kung nagda-doubt kayo sa tubig na inyong pinapainom sa inyong mga manok, pwede kayong bumili nito para gawin yung filtration ng inyong tubigan. Pwede kayong maglagay ng another dito pa o kaya tatlong ganito para mas secured o mas malinis yung filtration ng tubig niyo. So ngayon, i-set up na namin ito dun sa taas. Kaya lang medyo maulan pa. So naghahanap kami ng coupling o anumang bagay na pwedeng magsuot siya dito kasi medyo maluwang siya dun sa tubo. So bago kami umakyat dun sa taas, kailangan muna natin i-try kung sasakto dito yung butas niya. Ayan. So ayan, napakaluwag. So kailangan naming lagyan ng kalang o para sumikip siya. Gamit kami ng maraming coupling para lang mag-fit siya doon sa itim na tubo. So ngayon, kailangan namin gasgasan yan para pag pinasok namin dito, mas hindi siya patatanggal agad. So gagamit kami nitong as usual, yung S-Blue na PVC solvent. Pero ang paggamit namin ito, iniiwasan namin yung sobrang dami. Kasi syempre, baka makasama sa manok pagka na contaminate yung tubig nito, pero napaka konti lang. Ganyan o dyan banda namin ilalagay ang aming filter. Susubukan namin ilagay ang isang filter lang, tapos pag walang progress o halos ganun pa rin magiging kalabasan, gagawin namin dalawa yung filtration niya. Naikabit na namin ang aming water filtration. So mula doon sa drum, dadaan siya dito sa tubo na yan at dadaan din siya sa aming DIY na filtration. Yan. So titignan namin kung may improvement yung tubig. So sisimulan namin ngayon na paandarin o lagyan ng laman yung drum. So dadaan siya dyan, makifilterize siya, then papunta na siya dito sa mga container niya at dito sa aming lumang housing. Kung makikita nyo, yung tubig ay ganon siya kadumi dahil may mga buhangin siya. So titignan natin kung may improvement dahil sa ginawa nating filtration. Kung walang improvement o kahit ma-minimize lang yung mga buhangin, kung hindi pa rin, gagawin naming dalawa yung filtration niya. Ilalagay pa kami ng isa dyan kasi usually dapat tatlo yung filter na ginagamit o ginagawa nila. Pero
Kasi yung tubig namin ay galing sa deep well. Kaya may mga buhangin siya. Yan, pero wala kami nawasa kumbaga. Kaya hindi kami prone sa chlorine. Kasi mas delikado sa tingin ko yung chlorine sa manok compare sa deep well na talagang natural siya. So dito ngayon yung pinakahulihan ng aming water line. So yan, so bawat linya o bawat container dun sa dulo ay may kanya-kanyang valve. So bubuksan namin ito lahat para ma-wash out o matanggal yung mga lumang tubig. Yan. Kasi kung nakita nyo kanina, maraming dahil siya na bumubuhos. Kung nakita nyo kanina, marami siyang mga buhangin. So kailangan naming alisin muna yung mga buhangin para makita natin yung difference nung may filtration na at nung wala pa. So yan, so kailangan natin alisin yung mga buhangin na yan. Kailangan nating linisan. Ito yung pinaka main source ng tubig namin. Bali deep well siya. At may pump lang tapos makina. So papunta siya dun sa dulo. Hanggang doon sa may housing natin. At ito na po yung progress ng ating ginawa. Medyo nabawasan talaga yung mga buhangin niya kasi na-filterize na siya dyan sa ating ginawang filter. At luminaw din yung quality ng tubig natin. Pero yung mga yan, medyo may buhangin pa pero galing yan dito sa lumang tubo niya. O dito sa natitirang tubig siguro dyan. Pero hindi na tulad nung dati. So kung makikita nyo, malinaw na siya. Yan ang ginawa nating progress dito sa ating water filtration. Kitang kita talaga yung pagbabago sa quality ng tubig natin. Yan, luminaw talaga siya compare kanina. Sobrang labo at maraming buhangin. So yan ang ating update sa ating ginawang filtration. So hanggang dito na lang ang video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang bell button para updated kayo sa mga bago kong video about dito sa ating poultry farm.